At yun ang mga kabayan, pag-usapan nga po natin. Ito po ang panibagong issue mga kabayan, na nagbabiral na naman po ngayon na kung saan ito na daw pong mga sako na nakuha dyan sa Taal Lake. Tinabagay mukhang mga bago. At hindi po mga kabayan, hindi po yung parang luma na o madumi o sira-sira. Kasi nga, di ba, sa tagal na po ng panahon na yun, dapat, supposedly, dapat kahit pa paano, meron na pong wear and tear dun sa sakong sinasabi na pinaglagyan daw po ng missing sa Bongeros. Napansin po ng mga netizen, mga kabayan, at inabagay, parang sabi na, teka muna, sabi ninyo, matagal na yan, 2021 o 2022, tapos parang buo pa rin yung baka naman planted dyan, tanim kalansay, mga kabayan. Yan po yung sinasabi ng ilan sa mga netizen, mga kabayan. Hindi naman po natin pinagwawalang kibo. Kasi syempre, uso naman po ngayon yung tanim-tanim na yan doon pa nga lang po sa kay Kibuloy, mga kabayan, di ba may umamin po na siya po ay tanim witness. Di ba? Kaya hindi mawawala sa isipan ng taong bayan na itong maaari, baka naman, itong mga kalansay na to, tanim kalansay lang po yan, mga kabayan. Ito po, panoorin po natin na makikita po ninyo, mga kabayan, kung kayo na rin po ang magdesisyon. Kung sa tingin po nyo, ito bang mga sakong to, bago lang na nilagay, o tanim kalansay, o talagang luma na, o matagal na pong nandun sa Taal Lake. Ito, panoorin po natin, mga kabayan. At dahil dyan, Nelson, mga kababayan, tuloy-tuloy po ang malaliman, literal na malaliman na investigasyon at malalimang pagsisid dyan po sa bahagi ng Taal Lake. Aba? Oo. Mukhang sabi nila, Jen, anong malaliman? Ang babaw nga lang naman. Hindi pa kayo nakakasisid, nakakuha na kayo ng sako Ang iba doon, nasa pampang na sabi nila, bakit yan pa? Niloloko nyo ba kami? Bakit kailangan nyo ng mga diver? Yun naman pala mga sako nandyan lang sa malapit sa Pampang. Kaya tuloy na-intriga yung sako, Kapag kayo daw baan yung sako ay nababad sa malalim na tubig, halimbawa mo na may bato o anumang mabigat na bagay, ang texture ba niyan, hindi nagbabago? Hindi nagkakalumot. Marami tuloy ang nag-aaral ng mga scientist. Hindi nabubulok. O ano ba niya, katangian ng sako ang pinag-aaralan na yun? So, sako. Ang ginamit hindi non-recyclable. Ayun, oo nga, Hindi biodegradable. Biodegradable. Oo nga. Kasi ang sako, hindi basta-basta natutunaw yun. Hindi natutunaw. Ayun. Oo nga, Kailangan mo ng mga 400 years gawa ng plastic yan. Bago yan ay matunaw. Matunaw. Wala pang ilang taon lang So, yun bang ibig sabihin nun? Baka nga. So, maghanap nga tayo ng scientist na naggawa ng sako. Sino bang may gawa ng sako? Di ba Chinese yan? Oo. Di ba? Mga malamang kaysa hindi, Chinese. Ito bang sakong ito na kapag kayo binabad nyo po sa ilalim ng tubig, at yung tubig halimbawa ay tabang, kasi fresh water yung Taal, hindi naman salt water yan, 1 taon, 2 taon, hindi po ba nagbabago ang kanyang texture? Di ba? Bakit mo naman naitanong yan? Kasi pag itinaas mo yung sako, matibay na matibay pa rin Ba? Hindi nasisira. Magagalit ang Philippine Coast Guard. Ganon. Kasi sabi, anong gusto nyong palabasin pagka sinabi nyong yung mga sako bago? Wala naman akong gusto palabasin. Ibig bang sabihin na hindi namin na nakuha sa ilalim, kundi nakuha lang namin dito sa tabi-tabi? O gusto nyong sabihin, dala-dala namin yan, inilubog namin, tapos iniahon namin din? Hindi, halimbawa lang ang sako na nabaon sa lupa na lang, sa burak. Hindi mga 1 taon, 2 taon. Ayan yung sako mo. Kita mo, ang tibay Ano bang sako? Anong klase ng sako ba? Yung sako na nilagyan ng bigas? Parang sako ng, ng sibuyas yung parang... yung net. Ganun ba yung sako na yon? Tinan mo, kulay pula yung iba. Ayan, yan. Yan. Ayan, diba? Uy, tibay, halimbawa yung ganun sa klase ng sako, mantakin mo, di ba? Pag tinaas mo, ganun pa rin ba ang tibay niyan? Yung quality niyan? Chowking Siomai Chow Fan. Sarap mag-chow.
I have had it with trying to organize all my tasks, due dates, and documents across a million different apps. So, I tried ClickUp. Now I can stay on top of my tasks in one place, visualize and manage work my way, and collaborate on documents with my team, all in one tool. Now with ClickUp, all my work is finally in one place. Get ClickUp today. Di ba? Ang paliwanag dyan ng Coast Guard, ang isa, Oh, 200 meters ang layo mula sa baybayin. alayo, hindi lalim, ha? Tapos ang lalim, 21 meters. At 21 meters. Malalim-lalamin din. Oo. Yun namang isa pa ay 100 meters mula sa baybayin at ang lalim ay 15 meters. Ayun ang medyo mababaw, ha? Oho. Punit-punit na yung mga sako ng Ayun ang makuha. sinasabi ko. Ha? Huwag Oho. niyong lagyan ng mali siya. Punit-punit po ang sako ng makuha. Ayun. At para maiwasang tuluyang masira ang sako, binalutan po ito ng pine mesh net habang iniaangat. Ayun. Okay, nakikita So, natin kulay orange. Oo, Oo. yun yung... Ayan o, tinan mo. Oh, yan Oo. yung sako talagang nakuha. Ayun pala yung pinapakita ng video, sabi ng Yan, Coast Guard. Hindi yan kung saan-saan nakuha. Oo. Tabi-tabi lang. Yan, ang ganda ng video eh. Oh. Hindi rin ho binuksan ng mga ito. Oh. At inilagay sa isang cadaver bag para mapreserba ang laman. Oho. Pagkaangat, sako, lagay ka agad sa cadaver bag. Liwanagin ko Cadaver. lang, Nelson, ito bang lugar na ito ba yung lugar na isa sa mga tinuro ni Totoy? Oo. Ayun. Sabi ni Totoy, dyan. Ito lugar na yan. Andyan yung ano. Yung sako na sako. pinaglagyan. Na buto. Ganun. Oo. Ayan o. So itong lugar na pinuntahan nila, isa ba ito sa mga, ako gusto ko liwanagin yan, no? Oo. Isa ba ito sa mga lugar na itinuro ni Totoy na doon nila tinapon yung mga... Tinuro yan ni Totoy. Paano naman malalaman ng Coast Guard kung saan sila pupunta, di ba? Oo nga, Totoy na nila. Oo. So alam na alam pala ni Totoy. No? Sabihin naman, na alam. kung ganyan, pang 200 meters ang layo, Oo. so bago nila tinapon, namangka muna yung mga tao noon, nung time na yun, ano? Oo, naman ka muna. Galing sa Pampang kasi mga 200 meters, wala yung layo din niya kahit papano. Malayo yan. Oo. Tapos ang lalim may 20 meters. Ayun. Ito may paliwanag ang Coast Guard dyan. Para Sige, sige. Para alam mo naman, hindi naman tayo technical sila man. na mismo. Ang magpapaliwanag po ay ang commander ng Coast Guard Southern Tagalog. Yan. Si Commodore Jeronimo Tobilla. Sige. Pakinggan po natin, Commodore. Para, again, pag inakyat mo, hindi siya kakalat. Kasi tubig yan eh. Pero Yung luma cover talaga. niya, no, kapaka nga dun sa bottom eh. So, parang siyang sak siya na, siyempre strands yan na pinagdigil, inabi mo. So, medyo gutay-gutay na siya. So, to keep it safe, no, pag inangat, iniibabawa natin siya nung pine mesh net para ma-preserve mo. Kasi kung iangat mo yan in may 70 feet na depth, paakyat, maaaring mawala na yan, no? Magkasabog-sabog if you imagine what I'm trying to explain. Possibility nito. May peculiarity itong operation na to. Unang-una, hindi naman to simpleng kung ano lang krimen. Ang hinahanap natin, it entails DNA, kaya nga nandyan yung SOCO, yung forensic. Kung may makita kang buto doon at i-DNA versus dun sa sa mga nawawala, ma-examine mo kung yun ay dun ba sa mga taong hinahanap or masasabi mong binaon lang basta-basta. So hindi kami mag-aaksaya ng panahon dito at nung risk, nakita nyo yung risk, no? Lalo na sa mga divers namin, kung ganun lang yung appreciation namin sa paghahanap. Kami, yung aming puso at isip, talagang dinalagay namin dyan. Every time we do the dive, nakalagay yung kalahati ng katawan ng mga divers namin sa peligro. So, hindi ito biro-biro at kailangan bigyan ng spekulasyon yung effort ng ginagawa. Nakita nyo kung gaano ka hirap kanina. That is the reason why we had you be present at the site para makita nyo yung duration ng diving operation sa ilalim. Ayan. Si Commodore Tibayan. Commodore
Tubilya. Tubilya. Ang atin pong pagsaludo sa lahat ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard na kasama dyan sa pagsisid na yan. Alam mo naman ang expertise ng Coast Guard. Pero siyempre po, ang ating pinag-uusapan dito ay yung katotohanan nung sinasagawang investigasyon. Kasi ngayon, usap-usapan sa social media Yun na nga. na meron silang pagdududa Yan. doon sa ginawa ng Coast Guard na yan, yung sa mga nakuhang buto. Sa sako pala, sako. Pero kung ako, huwag na kayong magduda. Alamin na natin kasi Jack yan, may sasailan naman sa mga expert yan, no? DNA. Forensics Yan. examination. Kung mayroon hong nakitang mga buto, nakipag-usap na yata ang NBI, Nelson, doon sa mga kamag-anak nung nawawalang sa bungero. At kinuha na rin po yung mga DNA nila dati. Kung mayroong mga record para ipagkumpara doon sa DNA naman na nakuha dyan sa Ataal. Pero hindi pala puro buto, no? Iba-iba eh. Meron daw palang iba doon ay sako, iba naman ay anong tawag doon? May mga bato. So pag hiwa-hiwalayin pa yata nila yon at check mabuti. Kung may buto ng tao, bato. Ayun, may buto rin ng may buto rin daw ng hayop. Nason, kung sino yung hayop na yun. Hindi ko ba alam kung sino. Pero yun po. Sa investigation, may mga tawag yung mga expert dyan, di ba? Yung forensic ba tawag doon? Forensic. Ayun. Pagka mga, na yan, mga labi ng tao, forensics na yan. Ayun. Sana may kakayahan din tayo, no? Ang Pilipinas. Kasi, di ba, parang ang balita ay sumulat tayo sa Japan. Pero sa Japan ata, parang masin yung ating hinihiram, no? Para lang sumisid daw po doon sa may ilalim ng dagat. Pero bakit hindi naman tinapon ba nila doon sa pinakailalim-ilaliman ng Taal? Kasi kung ikaw ay magkatapon siguro ng bangka, hindi ka pupunta sa pusod ng dagat para doon mo itapon yung isang labi siguro, di ba? Ewan ko. Diba? Sino ba nagtapon dyan? Malamang niya kung kasi isipin niya, doon tayo sa mga, siguro mga 100 metro, 200 metro, para makabalik din sila agad ng mabilis eh. Di ba? Kasi kung tatagal sila doon, baka makakita pa sa kanila eh. Di ba? At saka kung halimbawa yan ay mga 100 to 200 meters away lang, hindi naman siguro ganun kalalim ang parte na yon. Gaya nga nung sinasabi mo dyan na mga 20 meters na pala lalim ng tubig. Pero yung pinakamalalim na bahagi daw pala ng Taal, mga ilang talampakan yun? May 100 feet pala dyan eh. Mare. Oo. Pagka inilalim mo na raw, laban na raw talaga, labas mo na raw doon sa bulkan na eh. Ibubuga ka na. Pinakamalaking lawa kasi yan eh. Sa Pilipinas. Yan. Yung Taal. Ganon? Taal Lake. Pangalawa, hindi, ang Laguna Lake ang pinakamalaking lawa, di ba? Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Ba? Ang alam ko Laguna Lake. Laguna ba? Pangalawa, ata yung Taal. Pangalawa. Oo. Freshwater Lake. Anyway, siguro sangkot natin, Nelson, ang ating mga kababayan ukol sa bagay na yan. Ang ating magiging Vox Populi, tanong, simple lang eh. Naniniwala ba kayong hindi tanim ebidensya ang mga sako ng labi na natagpuan sa Taal Lake? Yan. Pinakamalalim pala. Ayun, deepest lake in the Philippines. Kasi yung Laguna Lake, mababaw eh. Yes, pinakamalaking lake sa Pilipinas. Ito naman, pinakamalalim. Pinakamalalim na lake. Yung may part dyan na talaga. Yun ang kasi parang 170 plus meters ang part nung pagsisid mo, pag ahon mo. Puro laba ka na sa Galing sa ibang bansa ka na. Ganun kalalim. Ulitin ko po ang tanong ha. Naniniwala ba kayo na hindi tanim ebidensya ang mga sako ng labi na natagpuan sa Taal Lake?